Alam mo yung feeling na araw pa lang ng 14, parang end of the world na? Yung nakatingin ka palagi sa wallet mo, na resibo na lang naman ang laman. Tapos yung isang lata ng sardinas ay pinaghahati-hatian nyo pa. Welcome sa Petsa de Peligro, kabayan. Pero teka lang, hindi ka nag-iisa at hindi ito panghabang buhay. Kaya kung sawang-sawa ka na sa cycle ng gastos, sahod, gastos, then hirap, this video is for you. Kaya sa video na ito, bibigyan kita ng makabago, realistic at Pinoy-friendly tips para kahit Petsa de Peligro ay makakain ka pa rin ng may ulam. At hindi mo na kailangan na maghintay pa ng 15 o katapusan bago ka huminga ng maluwag. Kaya kung gusto mong makaahon sa pang-araw-araw na kalbaryo, tapusin mo ang video na ito. Kasi baka ito na ang simula ng Petsa de Peligro No More mo. So tara na, simulan na natin. Tip number 1. Gumawa ng kahit gaano kaliit na budget plan. Marami ang iniisip na pangmayaman lang ang budgeting, pero sa totoo lang, mas kailangan ito ng mga taong kulang sa kita. Kahit piso-piso lang yan, kung wala kang plano, siguradong mauubos yan. Simulan mo sa simpleng breakdown, tulad ng sahod, minus bayarin, minus savings, tapos tingnan mo kung magkano ang matitira at ito ang gagamitin mo para sa pang-araw-araw. Hindi naman kasi kailangan na sobrang detailed, basta ang importante, malinaw ito. Halimbawa, kung ang sahod mo ay 15,000 pesos kada kinsenas, ilaan mo kaagad ang 50% para sa mga bayarin, 10% naman para sa savings kahit maliit lang ito. At hatiin mo ang natitira para sa iyong daily expenses. Kapag meron ka ng written guide, mas madali mong mapipigilan ang impulse buying. Ang goal mo dito ay magkaroon ng direksyon ang bawat piso mo. Hindi lang siya basta lumilipad kung saan-saan. At yes, pwede mong gawin ito kahit sa likod lang ng resibo o sa lumang notebook. Tip number 2. Gumamit ng daily allowance system kahit matanda ka na. Kung may baon system ang mga estudyante, dapat meron ka rin, lalo na kung gusto mo makasurvive hanggang sweldo. Imbes na isang buhos lang ang gastos mo, hatiin mo ito per day. Halimbawa, kung may natitirang 3,000 pesos sa budget mo para sa 2 linggo, hatiin mo ito into 14 days. So roughly, may 214 pesos ka para sa daily limit mo. Pwede ka rin gumamit ng mga sobre na may label na Lunes, Martes hanggang Linggo. O kaya naman mga digital wallet na may mga spending alerts. Ang mahalaga dito ay may control ka, hindi yung gastos ka lang ng gastos bago ka mag-isip. Kasi kapag walang tigil ka sa paggastos, siguradong ikaw rin ang magsisisi bago pa dumating ang kinsenas at katapusan. Simple lang ang teknik na ito, pero malakas ang epekto. Disiplina lang ang puhunan para hindi ka laging hinahabol ng Petsa de Peligro. Tip number 3. Magtabi kahit 20 pesos lang sa no-touch savings. Wala nang pambili ng ulam, mag-iipon pa. Ito ang linya na madalas nating marinig, pero ito rin ang mindset na kailangan nating baguhin. Kahit piso lang yan araw-araw, ang importante ay may habit ka na pag-iipon. Ang tawag dito ay ipon discipline. Pwede ka mag-open ng digital bank na walang physical ATM card para hindi mo kagad magalaw ang ipon mo. Then every sweldo, mag-automate ka kahit maliit na halaga lang, kahit 20 pesos lang. At promise, makikita mo na unti-unting lumalago ang savings mo. At huwag mong isipin ang pera na yan araw-araw. Ipagpalagay mo na lang na hindi sa'yo ang pera na yan. Isipin mo na lang para sa future mo na binabayaran mo tuwing nagtatabi ka. Tip number 4. Iwasan ang petsa de gastos mentality pagdating ng sweldo. Ito ang madalas na trap ng marami. Yung pagdating ng sweldo, feeling rich kagad. Kain sa labas, bili ng kung ano-ano, tapos magugulat na lang na 5 days pa lang, ubos na ang sweldo. Dapat sa unang araw pa lang ng sahod ay ito ang araw ng pagbabayad ng responsibilities mo at hindi ng celebration. Oo, deserve mong mag-relax, pero hindi mo naman kailangang ubusin ang 15,000 pesos mo para lang pang kape, pang milk tea at pang sangyup. Limitahan mo muna yung treat yourself days at schedule mo na lang yan right after masettle mo lahat ang gastos mo. Kung gusto mo namang i-reward ang sarili mo dahil na rin sa hirap ng trabaho, may mga bagay na libre naman gawin, tulad ng matulog na lang ng mahaba tuwing day off mo. Tandaan na hindi naman kailangan na lahat ng reward sa sarili mo ay may nakakabit na gastos. Tip number 5. Maghanap ng extra income kahit sa gabi lang o sa weekend. Kung ang sahod mo ay hindi talaga kasya kahit anong tipid mo, panahon na para dagdagan ang kita mo. Maghanap ka ng mga sideline na swak sa schedule mo. Pwede ka mag-online selling, maging freelancer sa Canva, o mag-bake tuwing Sabado. Isipin mo na lang ito, kung 200 pesos kada weekend ang pwede mong kitain, that's an extra 800 pesos per month. Hindi ka man kagad taasan ng sahod mo,
At least may pandagdag kang pangtapal sa petsa de peligro. At kung consistent ka, malay mo one day, baka mas kumita ka pa sa sideline mo kaysa sa full-time job mo. Tip number 6, matutong maggrocery ng matino. Hindi naman kailangan ng malaking budget para lang makakain ng masarap at masustansya. Kadalasan ang problema kasi sa atin ay yung pagiging impulsive grocery shopper natin. Yung bibili ka ng chichirya, ice cream, imported na kape, tapos wala ng budget pang ulam. Dapat ay gawin mong rule ito. Gumawa ka muna ng listahan bago ka pumunta ng grocery. Planuhin mo kung ano ang ulam nyo for the next 5 to 7 days. Piliin mo yung mga flexible na ingredients tulad ng itlog, tokwa, repolyo, sardinas at sotanghon. Kasi kahit pagbali-baliktarin mo yan, may iba't ibang putahe ka pa rin na maluluto. Huwag kang matakot sa meal planning, kahit simple lang ang version na yan. Kapag alam mo na may plano ka, iwas sa gastos yan at less pa sa food waste. Tip number 7, magbenta ng mga free love items na hindi mo na ginagamit. Kung may damit ka na hindi mo na ginagamit at 2 taon na nasa ilalim ng cabinet mo, o sapatos naman na hindi nakasya pero maayos pa rin, baka pwede mo na itong ibenta. Pwede mong i-post ito sa Facebook Marketplace at ibenta mo kahit 50, 100 o 500 pesos. Dagdag yan sa budget mo. Mas okay kasi na makinabang ka ngayon sa gamit na hindi mo na isinusuot kaysa mag-ipon ka ng mga kalat sa bahay. Ang mindset na ito ay convert to cash, lalo na kung petsa de peligro na. Again, hindi mo naman kailangan na magtayo ng tindahan. Isang post lang sa Facebook o sa Shopee, may chance ka ng kumita. Tandaan mo na hindi nakakahiya ang pagbebenta. Mas nakakahiya yung nangungutang ka kada kinsenas. Tip number 8, magbaon sa trabaho. Kung tuwing may pasok sa trabaho ay bumibili ka ng lunch worth 100 pesos, that's 5 araw kada linggo, 4 na linggo kada buwan, aba, 2,000 pesos din yan kada buwan. Pero kung magbabaon ka araw-araw, matitipid mo pa yung 2,000 pesos na yan. Malaking bagay na yan lalo na kung minimum wage earner ka lang. Simpleng ulam lang at kanin, ayos na yan. Hindi mo naman kailangan magluto na parang chef, basta hindi ka lang magutom. At bonus pa, mas malinis, mas healthy, at mas budget-friendly ang homemade food. At kung sasabayan mo pa ang mga ka-office mate mo, pwede pa kayo magsaya sa lunch break nyo at magchismisan. Hindi ka lang nakatipid, nakabuo ka pa ng bonding. Tip number 9, alamin ang mga libre sa paligid mo. Maraming oportunidad sa paligid ang hindi mo kailangan bayaran. Ang problema lang, hindi mo lang ito hinahanap. May mga libreng seminars, online courses, government trainings, check-ups at mga skill workshop na pwede makadagdag sa kaalaman mo at pwede mong pagkakitaan. Minsan kasi, yung mga seminars o online courses na akala mo ay sayang lang sa oras mo, yun pala ang magiging susi mo para magkaroon ng extra income. At kung wala ka pang budget para sa mga paid trainings o sa mga side hustle tools, huwag kang mahiyang gumamit ng mga libre. Kahit yung mga simpleng YouTube tutorials o yung mga seminar sa TESDA, marami kang matututunan dyan. Isipin mo na lang na habang ang iba ay gumagastos ng libo para lang matuto, ikaw ay nakakadiskarte ng libre at walang puhunan. Sa panahon kasi ng petsa de peligro, hindi lang pera ang kailangan mo mo rin ng karunungan para magkaroon ka ng long-term success. Tip number 10, iwasan ang utang na pa-cute pero wala naman kwenta. Minsan, hindi naman talaga emergency ang dahilan ng pangungutang natin. Gusto lang natin bumili ng bagong sapatos, magpa-food delivery o makasabay sa uso. Ang problema, yung utang na ginamit mo ay may interest yun, tapos yung bagay na binili mo ay naluluma naman kagad. Kung may nagpapautang sa'yo ng madali tulad ng 5-6, buy now pay later o yung mga credit card ng tropa mo, tanungin mo muna ang sarili mo, kailangan ko ba talaga ito o na-FOMO lang ako? Hindi naman lahat ng utang ay masama, pero kung wala naman itong balik o kita, yung pera na hiniram mo, ikaw rin ang unang magsisisi sa huli lalo na sa pagdating ng petsa de peligro. Dahil hindi mo masabi na baka petsa de peligro na tsaka ka pa nila sisingilin, dagdag stress pa ito sa'yo. Tandaan mo na hindi mo kailangan na magbukang afford sa mata ng ibang tao habang wala namang laman ang wallet mo. Ang tamang diskarte ay kung uutang ka lang para sa mga life-saving emergencies o sa mga income-generating assets, hindi lang dahil sa trip mo. So kapatid, tandaan mo na ang petsa de peligro ay hindi isang sumpa, isa lang itong signal na kailangan mong baguhin ang sistema mo pagdating sa pera. Hindi ito instant, hindi rin ito madali, pero ito ay posible. Sa pamamagitan ng disiplina, tiyaga at tamang kaalaman, kahit simpleng sahod mo ay kaya mong pagkasyahin. Hindi mo kailangan na maging milyonaryo para makaramdam ng ginhawa.
Minsan, sapat na ang pagiging maalam at madiskarte. Kaya simula ngayon, i-claim mo na ang bagong chapter ng buhay mo. Petsa de Peligro no more. At kung nakatulong sa iyo ang mga tips na ito, like mo naman ang video na ito, i-share na rin sa mga kaibigan mo na laging umuutang tuwing kinsenas at katapusan, at huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe para marami ka pang malaman sa pagtitipid, sa kita at sa mga diskarte videos. At ikaw ba, alin sa mga tips na ito ang nagustuhan mo? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.